Magandang araw po, Ma'am Kesh. Ako po si Kenken, nagmula sa probinsya ng Bicol. Ang kwento pong nais ko pong ibahagi sa inyo ay tungkol po sa aking tita. Taong 2009 po noon, nasa grade 6 lang po ako noon at ng taong din po na iyon ay ginagawa ang aming bahay. Wala pa pong pintuan iyon, Ma'am Kesh, kaya pansamantala pong dahon ng nyog ang pinangaharang namin. Dahil nga sa ginagawa ang bahay namin, tanging gasera lang ang ilaw namin sa madilim na gabi. Ito na nga po, Ma'am Kesh, sumapit na po ang gabi at patulog na po kami ng mga panahong pong yun. Si Tita Pia ay nakahiga na, samantalang ako ay nakaupo lang sa tabi niya. Magkatabi kasi kami ni Tita, Ma'am Kesh. Noong oras na hihiga na sana ako, ay nagulat ako nang biglang bumangon si Tita sa aming higaan at nagmamadaling lumabas sa kwarto na wala pang pinto. Umalis ako sa higaan namin at sinundan siya. Nakita kong nagtungo pala siya kay Papa na nakatayo sa may pintuan. Nabigla ako nang kinuha ni Tita ang 2x2 na ipinangharang din sa may pintuan at hinabol niya kami isa-isa. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari kay Tita at bakit niya ito ginagawa. Lumabas kami nila Papa ng bahay at nagtungo sa may kapitbahay upang makahingi ng tulong. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko ng mga panahon pong iyon, Ma'am Kesh. Natataranta ako at malapit ng maiyak. Pagkarating namin sa mga kapitbahay namin, nakita kami ni Tito Eman. Ang akala pa nga ni Tito ay naglalaro lang kami dahil nakita niya si Tita na may dalang 2x2. Agad na nagpunta si Papa sa kakilala niyang albularyo at sinabi ang nangyari kay Tita. Fast forward, Ma'am Kesh, hinuli si Tita ng mga kalalakihan at itinali sa isang upuan. At doon ay ginamot si Tita ng albularyo. Natatakot ako ng mga oras na iyon, Ma'am Kesh, dahil kitang-kita ko ang nangyayari kay Tita at kung gaano ito kalakas. Hindi siya kinakaya ng albularyo dahil sa lakas nito. Hanggang sa nagpatulong na ang albularyo sa 8 kalalakihan upang pigilan ito. Ang sabi ng albularyo, si Tita daw ay sinasapian kaya ganoon siya kalakas. So, ayun po, Ma'am Kesh. Kinabukasan, ang sabi ng tita ko sa amin ay papatayin niya daw po kami isa-isa. Natakot si Mama at Papa. Siyempre, pati na rin ako. Dinala namin siya sa barangay hall at doon sa may barangay hall na iyon ay may kulungan. Kaya doon na muna namin siya ilalagay. Nakakatakot si Tita at sinisigaw pa rin niya na papatayin niya daw kami. Kinagabihan, nagtungo kami ulit sa may barangay hall at napansin namin na ang daming nagsisiliparan ng mga ibon sa labas ng kulungan ni Tita na para bang hindi ito mga ordinaryong ibon. Maya-mayay, napansin namin si Tita na tinutuklap-tuklap na niya ang kanyang mga kuko. Nang mga oras na iyon, natatakot at naaawa na ako kay Tita kasi ang bait niya sa amin at hindi ako makapaniwala na magkakaganoon siya. Lumipas ang ilang araw, naging kalmado na si Tita kaya napagpasyahan nila Mama at Papa na iuwi muna sa bahay. Ngunit ipapatingin pa rin ito sa albularyo. Noong ginamot na si Tita ng albularyo ay nakatulog na ito. Ilang araw na siyang tulog at ilang araw na ding nagtatangkang makipag-usap ang albularyo sa kung sino man ang nagpabago kay Tita. Hanggang sa sumapit ang araw, Ma'am Kesh, na nakausap na ng albularyo ang nilalang na iyon. Ang sabi sa amin ng albularyo, gusto daw isama si Tita ng isang nilalang na nakatira sa may puno ng kaimito. Hanggang sa nagkasakit na nga si Tita at hindi ito magamot-gamot kaya ilang araw lang ang lumipas, Ma'am Kesh, namatay na si Tita. Dahil sa sakit nito at simula nang mawala siya, araw-araw siyang nagpaparamdam sa amin at sinasabing putulin daw ang puno ng kaimito. Napagpasyahan nila Papa na putulin ang puno ng kaimito at simula nang maputol nga iyon, napaniginipan ko si Tita at sinabi sa akin na, "Thank you." Yun lang po, Ma'am Kesh. True story po ito at sana po ay nagustuhan niyo po ang ibinahagi kong story. Maraming salamat po.